Rodencio Cruz S. Garcia is the president of Mekeni Food Corporation, a renowned food manufacturing company in Central Luzon. He is a certified public accountant turned entrepreneur with an extensive experience both in auditing and manufacturing industries. Cruz led Mekeni to numerous successes. He was at the helm of the company when it blazed a trail for international food safety certifications. As a longtime president of Mekeni, Cruz, together with his brothers and with the guidance of their parents, is responsible in growing the business from being a backyard enterprise selling tocino and chicharron to an international brand serving countries such as Japan, Australia, New Zealand, United Kingdom, Brunei, Bahrain, and the United Arab Emirates. He has also grown the business for many years with over 1,000 employees to date. Aside from leading Mekeni to success, he was part of the Philippine Center for Entrepreneurship, or Go-Negosyo, as a member of the Board of Trustees and a former Vice President of the Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, or PAMCHA. Hi, Sir Cruz. Welcome to the program. Well, thank you very much. I'd like to say good morning, good afternoon, good evening to all the viewers around the world. Yes. And in spite of all the strong typhoon, some parts of the country, but still we are here and masaya. I'm so happy to be with Ma'am Sonia because I think marami tayong pag-uusapan that will somehow will exchange of ideas to inspire one another. Sir Cruz, gusto ko sanang umpisahan ang ating conversation sa pamamagitan ng isang katanungan regarding sa inyong panahon na kayo ay ipinanganak sa mundo. So, do you recall any interesting stories regarding your birth? Well, according sa kwento ni na tatay at nanay, ako daw yung nung mga anak na si nanay, tinawag yung kumadrona kasi during that time daw mga kumadrona pupunta sa bahay para tumulong sa pagpapanak. Well, hindi pa raw dumarating yung kumadrona, kaalis pa lang, lumabas na ako. Ito yung laging, kaya pag kami mga dapat project o gagawin, sabi ni tatay sa akin, I really see parang mula nang silang ka, you're always on time. Kung di man on time, you're always ahead of the time. So I think that is one of the significance ng kwento na yon. Lagi pinapaalala sa amin ni tatay na it's better to be what we call 30 minutes earlier than 1 minute late. So I think they taught us the value of time. Sino man ang kausap, ano man ang plano, ano man gagawin mo, there should always be a timeline that everybody should be looking religiously at commitment na always on that time prospect. Kasi talagang pag na may mga commitment ako, I always remember that time na, okay, bago dumating ako, lumabas na ako. Parang ganun. Sir Cruz, who was your biggest influence when you were still young? Our family, especially tatang ni Ma, tsaka yung mga kapatid ko kasi kami magkakabarkada. Would you imagine, 5 kami sa magkakapatid na puro lalaki. So kami yung pag wala kaming trabaho sa likod ng bahay, yung backyard, meron kaming backyard poultry, figure rin noon, kami nag-uusap-usap kami kung sino yung mabigat na trabaho, kung sino yung matalo sa dama. So ito naman yung influence ng bawat isa, yung the way we treat each other, respect, that yung mutual love and understanding. Of course, the parents, very fair sila, kaya makikita mo sa aming mga 5 magkakapatid ay lumaki kami. So the impact hindi lang sa akin but even to my brothers, yung impact ng pagpapalaki sa amin. And siguro isang advantage ito na puro kami lalaki kasi challenging din sila tatay nanay having a 5 brothers, 5 sons in a family, how to prepare these children in the future na hindi sila mawalay o maligaw ng landas. And I think napaka-importante yung kanilang ginawa sa amin na, okay, kung wala kayong trabaho, magtrabaho kayo sa likod. Pero kung mag-aaral kayo ng lesson, exempted kayo. So, yun ang mga values na tinuturusan, especially mga family values na kailangan na hindi lang yung sabihan nila. They showed us the way, they showed us paano, at
habang lumalaki kami, ito naman yung mga family values na kami magkakapatid ay hanggang ngayon patuloy namin ginagamit at patuloy namin sinishare din sa iba. Sir Prods, matanong ko po kayo, ang magulang po ninyo, parang ang natatandaan ko sa mga kwento, parang teacher, di ba? Si tatay, siya yung naging head of school, tapos naging principal. Si nanay naman was a grade 1 teacher. Pero bago pa pumasok si tatay dito sa barangay namin, actually dito na siya nag-retard sila dalawa because they never accepted any promotion kasi ayaw nilang mawalay sa community. Well, in fact, my dad was the first one, according to kwento niya, yung pinadala ng gobyerno para magturo sa ating mga kapatid na ay sa bundok. So, kahapon, I was so happy after yung typhoon at saka nandun kami sa bundok kasi we prepared a lot of food packs in preparation possible evacuees. So, wala naman. Salamat sa Diyos, lumihis. So, we brought all those food sa mga kapatid na ita. It brings back for me na yung kwento ni tatay na paninimula nila na started from teaching sa bundok. So, ngayon, pagka napupunta kami doon, naalala namin yun ang unang experience ni tatay because of the love of family, buntis si nanay, walang trabaho. And he was forced really to accept that job. Pero nagustuhan na rin niya to be with our brothers to sa bundok. Ang ganda ng kwento na yun, ano? Pero Sir Prods, I recall that you went abroad. Most of you brothers left for abroad to after college to work somewhere else. Tell us about that chapter in your life. Pangarap namin na dating araw na magkakaroon kami ng isang kumpanya na sama-sama kami. Nagbibiro kami noon every Saturday pagka wala kaming pasok, nagbi-meeting kami kahit sa oras. Sinasabi namin, dating araw magkakaroon tayo ng kumpanya. Simulan namin sa paggawa ng ice candy na wala pang kuryente dito sa barangay. So nagtitinda kami ng hogmas, nagtitinda kami ng mga itlog, manok. Tapos later on, kaya nung mag-abroad kami, ang sabi ng mga magulang namin, anak, sa sweldo namin bilang guro, kahit sa high school din namin kayang pag-aralin. Pero sabi niya, bilang educators, napaka-importante para sa amin at para sa inyo na sana pagbutihin niyo pag-aaral ninyo. Hindi sagabal ang kahirapan, hindi sagabal ang mababa ang sweldo namin. Pwede nating gawin ito, paghandaan natin para pagdating ng araw, ay may magagamit tayo sa pag-aaral sa Manila. So I was the first one who was sent to college in Manila. So hindi ako sanay magbiyahe, lagi kami dito sa Pampanga, sa Porac lang. But there was a time na may nagkaroon ng economic problem sa bansa natin. That was in 1986, nagkakagulo. Economic, may problema tayo sa economy. So nag-decide ako, this is the right time for me to get out. So nag-abroad ako, I resigned from SGB, tapos natanggap naman ako sa Saudi Arabia as ordinary cost accountant. Until such time, I grew with the company. And hindi lang ako, pati yung boss ko, kinuha yung kapatid ko, pagka-pasa niya sa CPA din, exam, without my knowledge, kinuha din nila, hindan nila, so magkasama kami sa kumpanya. And then, I stayed more than 8 years sa Saudi Arabia. Sir Prods, kayo po ay may sarili ng pamilya, no? Meron po kayong anak. How are you as a father? Si Faith, yun ang isa lang yung daughter ko, namin, na binayaan kami after 23 years of marriage. Oh my So, God. doctor says that we cannot have a child because highly compatible kami. And there were 5 factors na sinasabi ng siyensya na hindi kami magkakanak. We tried a lot. We will go abroad. Tapos, nung naging successful kami, ito nga si Faith, pangatlo na siya, yung dalawa na may miscarriage. So talagang parang tanggap na namin na hindi kami magkakanak. But again, sabi nga, we apply the principles in business, NGU, never give up. So ito na nga, always sabi, this will be the last time, this will be the last time, and this last time, na nabuntis si Mrs. Natulingan. That's why we called her name Faith. Oh. It is a 5-letter word that says that will offset the negative factors that science tell us that we cannot have a child. Exactly. And dahil doon, sabi namin, kasi as we try our best in expanding the business, marami nagsasabi sa amin, yung mga kaibigan, makakilala sa inyo, bakit kayo nagpapakahirap? Bakit kayo wala naman magmamana dito sa mga ginagawa nyo? So,
without them knowing the pain that you are undergoing, tapos sasabihan ka pa ng gano'n. Sabi ko, you don't understand. Pero sabi ko, naniniwala, time will come, God will answer our prayer. And her name is Faith. So, nung lumabas siya, hindi namin siya may labas-labas kasi nga, sabi na, huwag mo lalabas, sabi ng doktor ng page niya, sabi niya kasi magastos yung bata na yan. So, huwag yung muna i-expose kahit saan. So, nung 2 years nilabas namin, nilabas ko sa Jollibee kami, nag-Jollibee kami, tapos kumain siyang first time ng french fries, I can see the smile, beautiful smile ng anak ko. Alam mo, nag-registered sa akin, no, ng impact ng anak. Dati alam ko naman how yung feeling kung ano yung pagmamahal ng magulang, ano sacrifices. But having really your own child, then you will experience the beauty. Mahirap pero lahat makan because of love. Kaya nung makita ko yung beautiful smile ni Faith habang kinakain niya yung french fries, ang sabi kay Mrs., yung anak-anak ng mga tao natin, do they able to bring their children even sa Jollibee or small just to see the beauty of the smile of their children. So sabi ko sa asawa ko, huwag kang magagalit, magtatambot if I work harder, not just for Faith, but for every family, for every children of our co-workers. Sabi ko, magulang din sila. And if we have the chance to help them, let's do it. Ang ganda ng kwento ninyo. 23 years after, and Faith ang pangalan. Because it was your faith na nagbigay sa inyo ng isang milagrong tulad ni Faith.